name of Eula. I'm nobody's bitch. You. Kamusta? Isa rin ba ito sa paborito mong pelikula noon? Panoorin ulit natin sa recap na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para updated ka palagi sa mga susunod kong mga video. Nagsimula ang pelikula kung saan ipinapaliwanag na ang sangkatauhan ay may kakayahang maglakbay sa pagitan ng walang katapusang bilang ng mga universe sa pamamagitan ng hindi napapanahon pero predictable na wormhole. Ang ilan sa ibang mga daigdig na ito ay naglalaman ng mga bersyon natin mismo at binabantayan sila ng isang pangkat na tinatawag na Multiverse Authority. Sa loob ng Anubis Universe, kasalukuyang inililipat ng LA Sheriff's Department ang kilalang marahas na kriminal na si Lawless. Pinamumunuan ni Sergeant Sigel ang pag-transfer at may sumubok pumatay sa kanya, ngunit nabigo. Nang makalabas sila sa gusali, isang hindi nakikitang atake ang bumaril kay Lawless diretso sa kanyang helmet na ikinamatay niya agad. Gamit ang M26 attachment prototypes, dalawang agent ang sumugod pero agad napatumba. Pagkatapos, nagpakita ang bumaril na si Jet Li bilang Eula na isang variant ni Lawless. Ipinakita niya ang pambihirang bilis at lakas. Lahat ng ito ay nagmula sa paulit-ulit niyang paghahanap at pagpatay sa sarili niyang mga variant sa iba't ibang universe. Matapos talunin ang grupo ng mga pulis sa loob ng ilang segundo, tumakas si Eula sa lugar at tumakbo sa lungsod sa bilis na 50 milya bawat oras. Dahil kaya niyang lumundag ng napakalayo at napakataas, nakatakas siya sa mga humahabol na pulis. Pero dalawang agent ng Multiverse Authority ang dumating at hinabol siya. Si Agent Evan ay 2 taon pa lang sa trabaho. Sinabihan siya ng kanyang partner na si Harry na hulihin si Eula ng buhay. Pero pagkatapos, basta na lang niyang pinagbabaril ang tumatakas na si Eula. Pagkatapos nahanap niya si Eula na naghihintay ng wormhole papuntang ibang universe at na-jam niya ang kanyang signal. Habang kinokompronta niya si Eula, sumulpot si Harry sa likuran at binangga si Eula gamit ang sasakyan. Gamit ang relo na nagbubukas ng wormhole, sabay silang tatlong natunaw sa molecular level at nag-teleport sa Alpha Universe sa gitna ng MVA headquarters. Pagkatapos, nilitis si Eula sa kanyang mga krimen na nagawa. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay na siya ng 123 variant ng sarili niya, kabilang ang huli niyang napatay na si Lawless. Sa pagpatay niya ng kanyang mga variant, na-absorb niya ang life force ng bawat variant at nakukuha ang kanilang mga abilidad. Sa kanyang pagkakakulong, sinanay ni Eula ang kanyang Xingyi, isang martial art. Binisita siya ni Harry kung saan ikinuwento ni Harry na dati silang magka-partner. 2 taon na ang nakalipas. Magkasama silang humuli ng isang variant ni Eula noon at aksidente niyang napatay ang variant niya dahil sa self-defense. Simula noon, naadik siya sa lakas na nakukuha niya sa pagpatay sa sarili niyang mga bersyon. Kalaunan ang hatol sa kanya ay ipapadala siya sa isang penal colony sa Hades Universe kung saan hindi na siya makakaalis. Sa araw na yon, dumalo ang kanyang kasintahan na si Macy. Pagkatapos basahin ng warden ang kanyang mga karapatan, nagbigay ng huling pahayag si Eula at sinabi na, "Hindi mo kayang patayin ang sarili mo ng 123 beses." Naniniwala siya na ang layunin natin sa multiverse ay pagsamahin ang lahat ng ating enerhiya hanggang sa maging sarili nating supreme being. Gamit ang isang daga na may dalang bomba, pinasabog ni Macy ang gusali para makawala ang kanyang kasintahan. Dinisarmahan ni Eula ang isang guwardiya at pinatumba ang lahat na sumubok kalabanin siya. Pagkatapos binago niya ang coordinates ng makina at tumakas papunta sa ibang universe na hindi kasama si Macy. Sa muling pagganap ng Anubis Universe, pero sa pagkakataong ito sa Kairos Universe, ang kriminal na inililipat ay si Rotten Ronnie. Ang variant ni Eula dito ay isang deputy sheriff na nagngangalang Gabe. Pagkalabas nila sa gusali, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam, kaya naiwasan niya ang atake ni Eula. Ginamit niya ang isang sasakyan para sirain ang ventilasyon, kung saan nagtatago si Eula kung saan nagtagpo ang dalawa. Bago pa mapatay ni Eula si Gabe, dumating ang backup at napilitan si Eula na tumakas. Hinabol siya ni Gabe at nakita niyang tumalon ng mataas si Eula sa isang pader. Sinubukan din ni Gabe at nakalanding naman siya, pero sa kabilang pader, binaril siya sa dibdib ni Eula. Dumating ang MVA sa tamang oras at napaalis si Eula bago mawalan ng malay si Gabe. Dito sa universe, may asawa si Gabe, si TK, na nagmamadali papuntang ospital para puntahan si Gabe. Pero sinalubong siya ng kanyang asawa na may suot na bulletproof vest at maayos ang kalagayan. Si Gabe ang huling variant na natitira. Ginugol niya ang gabi sa pagsasanay ng 8 trigrams palm technique, habang si Eula naman ay nag-iensayo ng mind-form fist style sa taas ng isang gusali. Bumalik si Gabe kasama ang kanyang asawa para kamustahin ang nasugatan niyang kasamahan.
Sinabi din ng isa niyang kasamahan na wala siyang mabigay na ebidensya dahil hindi niya nagawang makaakyat sa pader kung saan tumalon si Gabe at mawalan ng malay. Tinanong ng isang officer kung ano ang itsura ng umatake, pero sinabi ni Gabe na masyadong madilim, ayaw niyang magbukang baliw. Pero sinabi niya kay TK na ang umatake ay kamukha niya sa lahat ng aspeto. Isinailalim siya sa brain scan para malaman kung imahinasyon niya lang ba ito. Ibinigay niya kay TK ang kanyang singsing. Habang nasa loob ng MRI scanner, pumasok si Yula at papatayin na sana ang doktor, ngunit sinalubong siya ni Harry at Evan. Una siyang bumaril habang bumabaril pabalik sina Evan, pero lahat ng bala ay naiwasan o na-deflect ni Yula. Pinakawalan ni Gabe ang kanyang sarili mula sa makina at tumulong sa pamamagitan ng sipa at pag-activate ng higanting magnet na nagtanggal ng baril mula sa kamay ni Yula. Pero nang subukan nilang hulihin, winasak ni Yula ang scanner gamit ang siko at tumakas sa usok at pumatay ng isang pulis habang tumatakas. Nakita nila TK si Yula sa kamera at inakala nilang si Gabe ito. Nang subukan nilang arestuhin ang totoong Gabe, pumalag ito at pinusasa ng buong team at pinabaluktot ang shotgun bago itinulak sa elevator. Nakita ni Harry ang pangyayari at napagtanto na kahalintulad ni Gabe sa lakas si Yula, kaya kung papatayin nila ang penultimate Jet Li, dodoble ang lakas nito. Dahil sa protocol ng MVA, kahit ayaw ni Evan, dapat nilang hulihin ang dalawang variant para mapanatili ang balanse ng universe. Naghiwalay sila. Hinabol ni Evan si Gabe na tumakas sakay ng ambulansya. Si Harry naman ay kay Yula na tumakas sa body bag. Madaling nahanap ni Harry ang dati niyang partner. Nahulaan niya na tatakas ito sa morgue. Si Evan naman ay nahuli ni Gabe at napilitang ipaliwanag kung sino siya. Ikinuwento ni Evan ang tungkol sa multiverse at sa kakayahan nilang mahulaan ang black holes para makapunta sa ibang universe. Binalaan ni Harry ang dati niyang kaibigan na may katang-isip na sumasabog ang tao kapag lahat ng variant ay naabsorb. Pero ang paniniwala ni Yula ay magiging Diyos siya. Bigla siyang lumiko sa construction equipment, binangga ang van at naglaban sila. Dahil sa kakayahan ni Yula, madali niyang nabugbog si Harry. Bumunot si Harry ng bomba na intensyon niyang pasabugin silang dalawa, pero naunahan siya ni Yula, kinuha ang bomba at pinalih ang kanyang leeg. Nang malaman na patay na ang kanyang partner sa pamamagitan ng relo, papatayin na sana ni Evan si Gabe para mapanatili ang balanse. Pero sa huli, pinili niya itong tulungan. 3 lokal na pulis ang dumating sa aksidente at sinubukang arestuhin si Yula. Sa loob ng ilang segundo, napatumba niya ang dalawa at sinipa sila sa kalsada at ginamit ang isang motor at pinatilapon sila na parang langaw. Pumaril ang huling pulis pero inilagan niya ang mga bala. Pagkatapos gumanti siya gamit ang 2 motor bago niya ninakaw ang sasakyan ng pulis. Pumunta si Yula sa bahay ni Gabe kung saan maraming pulis ang dumating. Akala ni TK ay asawa niya ito. Pinahintay niya ang mga pulis sa labas. Nang utusan niya itong kumuha ng baril, nakita ni TK ang isa pang potensyal na asawa sa labas ng bahay. Nang tanungin niya kung saang lugar sila nag-first date, hindi ito nasagot ni Yula. Kaya napagtanto ni TK na hindi ito ang asawa niya. Pero agad na kinuha ni Yula ang baril sa kamay niya. Pagkatapos pumasok ang isang pulis at binaril ito ni Yula. Hindi makapasok si Gabe dahil may mga pulis, kaya wala siyang nagawa habang pinapatay ni Yula ang kanyang asawa at tumalon palabas ng bintana para tumakas. Nakita ng mga pulis si Gabe at napagkamalan siya. Matapos ang ilang minuto, nahanap ni Evan si Gabe na puno ng galit. Pumunta sila sa isang service station. Binuo ni Evan ang kanyang baril na may explosive warhead sa bawat bala. Pero pinatumba ni Gabe ang isang poste, patunay na kaya niyang patumbahin si Yula kahit walang sandata. Sinabi ni Evan ang ikatlong paniniwala. Ang pagsama ng lahat ng enerhiya ng sariling variant ay maaaring sumira sa buong universe. Dinala ni Evan si Gabe sa isang pabrika na ang plano ay ipadala si Yula sa wormhole na magbubukas sa loob ng 10 minuto. Maya-maya pa, ginamit ni Yula ang muling na-activate na bomba para sirain ang gusaling kinatatayuan nila. Agad naman nag-cover ang dalawa. Si Evan ang unang humarap kay Yula kung saan binali ang paa niya, pero nakatakas siya. Hinabol siya ni Yula at patuloy na binugbog at papatayin na sana nang dumating si Gabe para kalabanin siya. Hinubad ni Yula ang kanyang damit para malaman kung sino siya. Naglaban sila gamit ang lahat ng martial arts prowess na aasahan mo sa labanang Jet Li versus Jet Li. Masyadong natalo si Gabe sa halos lahat ng sagupaan sa kanilang paglalaban. Nang ginamit ni Yula ang double punch, tumilapon si Gabe sa pabrika. Akala niya ay naabsorb na niya ang enerhiya ni Gabe. Pero hindi pa patay si Gabe. Sa kagustuhang mapaghiganti ang kanyang asawa, dahan-dahan siyang tumayo. Sa halip na galit, mas nag-focus siya sa martial arts. Gamit ang kakaibang technique, nagsimula ng manlamang sa laban si Gabe. Sumabog ang pabrika sa paligid nila habang sila ay lumalaban. Sa kanilang patuloy na labanan, nagtatago si Evan at sumigaw siya kay Gabe na 30 minuto na lang bago magbukas ang wormhole.
Kumuha si Yula ng palakol, pero agad na disarmahan at sa wakas ay natalo. Kinarga ni Gabe si Yula papunta sa checkpoint, ngunit napaghiwalay sila ng isang pagsabog. Kinailangan ni Gabe na tanggalin ang kanyang nasusunog na damit, pero hindi siya nakatakas bago bumukas ang wormhole na nagpadala sa kanilang tatlo sa Multiverse Authority. Pagdating nila, nalito ang MVA supervisor kung sino ang totoong Yula. Naunang nakarecover si Yula at tinuro si Gabe para lukuhin sila. Nang malapit nang ipadala si Gabe sa Hades Universe, nagkamalay si Evan at napansin ang marka sa kamay mula sa singsing ni Gabe. Kaya pinagpalit sila at ipanadala si Yula sa penal colony sa Hades Universe. Samantala, ipapadala pabalik ng MVA si Gabe sa kanyang universe. Pero nakialam si Evan dahil ikukulong lang siya dahil sa mga krimeng ginawa ni Yula. Pero sinabi ni Gabe na wala na siyang pakialam dahil patay na ang kanyang asawa. Naalala ni Evan ang ikwento ni Gabe kung paano niya unang nakilala ang kanyang asawa. Inako ni Evan ang operasyon ng makina at iniba ang destinasyon ng wormhole papunta sa nakaraan ni Gabe. Muling naranasan ni Gabe ang pinakamagandang araw ng kanyang buhay nang magdala siya ng isang sugatang aso sa isang veterinary clinic at nakilala ang pag-ibig ng kanyang buhay, si TK. Samantala, nagising si Yula sa Hades at napapalibutan ng napakaraming kriminal. Ipinahayag niya na hindi siya alipin ng kahit sino at siya pa rin ang magiging The One. Pagkatapos, kinalaban niya ang buong hukbo ng nag-aaklas ng mga preso sa tuktok ng isang pyramid. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.